The law only allows 1,000 cases. And yet this person is giving another 1,000. So in the eyes of, between the two, in the eyes of people, binigyan kita ng isa, pinagbigyan pa kita. Kinors mo ako ng 1,000, voluntarily, bibigyan ka. That is doing good. Creative retaliation. Walang violence. So makikita po natin dito. So, Jesus sums up his teaching with a general encouragement for his followers to make generosity a key marker of right relating with others. Okay. If your enemy is hungry, give him food. In Proverbs 25, 21, 22, this will echo the three examples of Jesus Christ. Yung tatlo, slap, sewing, bigay mong shirt mo, pati coat, yung walking the second mile. This is called in Proverbs 25, 21 to 22. Sabi niya, if your enemy is hungry, give him food to eat. And if he is thirsty, give him water to drink. For you will heap burning coals on his head. Again, heap burning coals on his head. Not retributively, and ibig sabihin, but you are doing good to your enemy. As we have studied earlier. Okay, now, so Jesus invites us to take note of this and practice it in our lives. Dahil ito maganda. Asserting dignity with love and generosity. Good morning. In all three of Jesus' example, to resist in kind. Ito yung resist. Do not resist evil. Yun po yung kapantay noon. Resist in kind, but do not resist the evil done to you. Resist in kind, sabi yan. It would perpetuate the cycle of harm, sabi nga nila. Sabi ni Martin Luther King Jr., the ultimate weakness of violence is that it is a descending spiral, begetting the very things it seeks to destroy. Instead of diminishing evil, it multiplies. Returning violence for violence multiplies violence, adding deeper darkness to a night already devoid of stars. Ang ganda ng sinabi niya, na spiraling downgrade, violence, gantihan mo ng violence, more violence, so degrading, pababa. In spite ng spiral, it's going up, it's going down. Kaya yung sabi ng Panginoon, huwag mo natin, Jesus invites his followers into the ways of God's upside-down kingdom. Rather than retaliating against insult or injustice, he calls them to engage in creative acts of resistance. Pwede kang mag-resist, but the resistance should be characterized by love and generosity. Yan ang sinasabi niya. Mahirap talaga, Mahirap. Talagang mahirap yan. Nagre-reklamo. Mahirap po eh. Iniisip ko na anong gagawin ko. Kaya nga po sabi ko nga sa inyo eh, mahirap yung sinasabi. Very radical yung response na ni Jesus Christ to resistance. Hindi po ba? Very creative yung kanyang approach. No violence. Hindi po ba? Kami na ganyan. To turn the other cheek means to see and treat everyone as a person created in God's image, always seeking their highest good. Kami na ganyan. It may appear that the victim is passive, but no. Actually, sabi niya nga, he is an agent who asserts power in a way that is positive and unconventional. What might be humiliation is met with dignity, asserting act of giving, and the implicit invitation to the enemy, aggressor, or importuner to a different kind of interaction. Kakaiba. Hindi po ba? Alam po ba ninyo na si Dr. Rosel ay nakagawa ng ganyan? Siya po bata pa siya. There was a story about him. Namamangka sila sa lawa ng kwan. Tapos alam po ninyo, nahulog yung kanyang
inaanod mo chinelas. Para kung makakita pa yung isa, nakuha din yung isa. Yung magagamit ka. Hindi mo ba? Hindi siya nagalit o ganito, hindi na. Tinanggal niya na isa. Para magkaroon na siya ng... So, ito po. So, we have, in any case where people are nagagawa ng hindi maganda, we should always assert our being dignified in the eyes of God, because it is He who made us dignified, but not in a sense violent, not in violence, but asserting dignity with love and generosity. Jesus teaches us to avoid those shrinking back. Avoid shrinking back in passive fear. Hindi po tayo nanginginig kasi ganito, but pushing back with violent, not with violent words or actions. Instead, sabi niya, approach the enemies with creativity, love, and generosity. By treating them as friends, we invite them to reflect on their behavior and consider a new way of relating with us, because they see Jesus. Okay. But, yan po yung gawain na gano'n, not retaliating in violence, sabi niya, we are restoring relationship rather than destroying relationship. Yeah? Ang ganda naman na niya, no? So, sabi niya ganyan, yet the aim of Lex Talionis, an eye for an eye and a tooth for a tooth, was meant to limit the escalation of violent retaliation. In other words, it sought to break the ever-increasing cycle of violence by preventing people from taking personal revenge and ensuring that punishment never became greater than the crime. Punishment is never greater than the crime. Fulfilling the intention at the heart of the Lex Talionis means seeking true justice. True justice really talaga is hindi ka talaga mag-retaliate on a personal level. True justice reshapes the relationship between victim and the perpetrator. It brings about restoration for everyone involved. We see a striking example in the story of Joseph. Alam po natin, Joseph the Dreamer, no? Ano siya? Ang yabang naman kasi ng Jose. Mayabang din kasi sa batang yun. Pinagmamalaki niya na. Oo. Pinapakita man niya kasi na talagang mahal na mahal siya ang tatay. May favoritism talaga. Nakisan siya ng kapatid niya. Di ba yan? Naginantingan siya. Sinalabas sa Pinipay kayo pala, pinagbili siya ng mga Egyptian. Pero nag-prosper siya. At nung nag-prosper siya, there was a chance for him to retaliate when his brothers came to Egypt to seek for food kasi nagkaroon ng famine. Pati sa bayan nila, no? That was a time for him to mag-take revenge ako sa inyo kasi sa ginawa niyo sa akin. Pero hindi eh. He tested yung punishment niya. By what? Showing generosity. Yeah. Pinaptawag niya yung kapatid at yun ang ginamit niyang tool. Oo. Eh, dahil nga, alam naman nila na yung dalawang magkapatid na yan sa ina, sa ama, yung si anak niya ni Rachel eh. Sa kay Abraham, ano? Sa kay Jacob na lang. Hindi, kay Abraham. Sino nang habang asawa nila? Si Leah, si Jacob. Yung ganun kasi. Alam nila na mahal yung nila, ng tatay nila si Joseph, at saka si Benjamin. Kasi siya yung bunso. Nawala na si Joseph dahil sa kanila, wawalain pa nila itong kapatid na isa. So, ang nangyari, sila yung parang ginamit ng Panginoon na, hindi pwedeng ganito kasi kapatid namin ganito. Doon umiyak si Joseph, no? Nagtabong siya, tapos umiyak, tapos sinaludan yung Panginoon. He turned the other cheek. Kaya kung tingin sa kanya ng mga kapatid niya noon, sinampal siya sa kanan, ganito. Ano nun sa kaliwa, transfer niya yung kaliwa, sinagbigay niya ang kanan. Okay. Love's response to justice. You can also extend the principle of turning the other cheek to see
situations where people around us experience harm. Okay. Alam natin, si Jesus Christ, hindi naman siya nagalit doon. Siguro sarang makita natin, by observation, we saw Jesus Christ getting very angry because of what the people did to the temple area. Tumba niya, hindi. It was not because of galit, but because he wanted to straighten up that this temple is not for this business, but for what? This is the house of prayer. So, tinutuwid niya yan. Yung pagbibenta-benta doon, nagkaroon na siya ng resistance niya. Pinakita niya sa kanila na mali ang ginagawa natin sa atin. Parang ngayong panahon ito. Okay, ganun po. Love implies resistance to injustice by using non-violent methods. It is done not out of hate or in order to crush or destroy the enemy, but in order to force the perpetrators of injustice to undo what is wrong and commit themselves to doing what is just and right. Okay. So yun po yung pinaka-final. Marami po. Doon na lang kung hihinto because baka mamaya masobrahan na tayo sa information. Pero usually basic yun. Ngayon po sa ating kasalukuyang panahon, meron po tayong mga karanasan na di maganda. May mga taong gumagawa sa atin ng di maganda. Pero paano nga ba tayo stand up for our dignity, which the Lord gave us? Let us be creative. Hindi po pwedeng tayo yung pacifier. Tayo yung bibigay ng peace na sinasabi. Yung plano ng Panginoon sa atin. Let us just be the tool of God's peace. So ngayon po, tingnan po natin yan, saan? May mga pagkukulang bang iba sa atin? May ginawa ba silang hindi maganda sa atin? Anong gagawin natin sa kanila? Paano natin ito pagkakakitan sa kanila? Hindi po ba? Oo, ipapasa Diyos po natin, pero meron tayong dapat gawin. Hindi po ba? We are not passive. We stand up against the abuse by using what? Love and sweet revenge. Anything po na gusto niyo sabihin ngayon? Sabihin niyo na po, I give the floor. Meron po tayo 15 minutes. Pwede ako magpunta ako. O, huwag lang po mahaba. May sila, yung pinsan ko, pinasok ang bahay nila ng walong lalaki. Etong second cousin ko, nag-ano siya, prayer siya. O ano pang gusto nyo? Dito sa kwarto, kukuha niyo lahat yung ano, meron dyan, may pera dyan, dyan, sige, kunin niyo. Sa madaling kwento, binilang yung mga pumasok, binilang yung pairs ng tsinelas. Ilan ba kayo rito? Sabi naman ng ali, wala po. Ba't pito lang itong matakot. Dahil pito lang nakikita. May isa pa lang nakatago sa CR sa labas. Umalis agad sila. Ayun. Isa-isa rin na pwede. Nag-God Diyos din ang gumanda. Yan ang kwento. Galing naman na. Sana, may ano yun dyan, may diamond. Opo. Dito po. May baril pa. Pulis pala asawa mo. Opo. Kunin niyo ang anong gusto niyo. Paglamit ko. Hindi naman sila sumama. Binibay kayamanan. Sabi niyo naman. That's a good example. Yeah. So, kayo po, ano po masasabi niyo? Kuya Roy? Hirap ko, te. Hirap isipin.